Hi everyone! So, today, nagtatapos lang ako ng order kasi ang dami nating order ngayon dito sa Graceful Homeschooling. So, ito ngayon yung ginagawa ko. Look. Yan. So, gusto ko sanang i-gold foil yung pangalan kaya lang wala pa yung mga ibang letters ko. Kaya, ito na lang. So, print na lang siya. But, natapos ko na itong mga ito. Yan. Ang dami. Tapos, alam niyo ba, ang ginawa ko, bumili ako ng shrink na plastic wrapper. Tapos, meron ako ditong ganito, heat gun. Tapos, ito ngayon yung ginawa namin. Yan. So, plastic na namin siya. Ang gandang tingnan. Grabe. Parang yung mga nabibili na talaga natin sa, sa mga malls and yung malalaking mga stationery supply. Kaya, yan. Nagliligpit-ligpit lang ako kasi kahapon ko nga ito ginawa. So, makalat pa yung table ko. Kaya kailangan nating magligpit. So, sana matapos ko siya kasi ite-deliver na natin yan. So, 35 pieces ang gagawin natin. Kaya ang dami nito talaga. Ayan, maka 9 pieces pa lang ako in total. Gawin natin. Mag-assemble ako. Pakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So ito, basic tools lang ang kailangan natin. Wala tayong heavy duty equipment. So pwede kang gumamit ng 2-hole puncher. But for this project, ito na, ginamit ko na to kasi rush yung order natin. So kailangan ko talaga ng heavy duty na hole puncher. So this one ay, ang tawag dito ay voucher binding machine. Ang kailangan ko lang dito ay yung pang-cut actually or pang-hole punch. So, hindi ko kailangan yung pinaka parang binding machine niya. Meron kasi itong parang, how would I describe it? So, para siyang mababind gamit yung glue stick, parang ganyan. So, hindi ko na siya kailangan kasi ang kailangan ko lang dito ay yung hole puncher niya. Kasi ito, kahit makapal, isang ganun mo lang, mapapunch talaga yung project mo. Kaya, yan. Tapos, kailangan lang natin dito chipboard and then ang kailangan natin ay yung ating Chicago screw. So, yun yung pang bind natin for this project. Tapos, ito lang. Simple lang yung template kasi minimalist lang yung gusto ng client. Tapos, I'll show you yung inside niya. Sobrang minimalist lang din yung gusto talaga niya. So, yan o. Ganyan lang siya kasimple. So, yun lang. Yung mga materials na kailangan natin. Plus, mga ruler, gunting, tapos cutter. What else? So, itong mga ganito, yan, book cover guide, ito yung kailangan natin for this project. So, I'll show you kung paano ito ginagawa. So, ito muna yung gagawin natin. Yan, yung pinaka back cover niya. So, ang ginagawa ko, nililay flat ko lang siya dyan sa ating self-healing mat. And then, nalagay ko lang siya sa gitna. Then, maglalagay lang ako ng reference dito sa dulo, sa kabilang dulo para alam ko lang kung saan ididikit yung ating chipboard kasi minsan, pag hindi natin ginawa yun, mahihirapan tayo. Tapos fold ko lang ng maliit ito. Hindi ko muna ipipeel off lahat kasi pag pineel off natin tapos dinikit natin, mali pala yung pagkakadikit natin, masisira na agad yung project natin. Kaya kailangan maliit na fold lang yung gagawin natin. Tapos pag nakabit na natin yung chipboard, tsaka natin ipipeel off ngayon itong pinaka papel ng sticker paper natin. Then, gamit lang ako nitong book cover guide para mas madaling magawa nung sa corner niya. I'll show you kung ano yung magiging itsura niya pag na-cut na natin siya. So, ito, sasakto siya. Ayan, ganyan. Wait, hold. Yan. So, sasakto yan na pag pinold mo, hindi mo na kailangan pang tupiin yung pinaka gilid niya. So, dire-diretso talaga yung pag-fold mo lang ng mga border ng ating project. And then, yan. Pag
cut na natin yan, ipo-fold na natin yung bawat gilid niya. Gamit lang ako nito para mas madaling ma-flat yung ating project. Para ma-make sure lang natin na sobrang flat na siya. Yan. So, gawa na natin. Malinis na siya, pero meron pa dyan sa likod na makikita na chipboard. Don't worry kasi tatakpan natin siya mamaya-maya. Gawin ko lang yung gagawin muna natin yan bago natin i-assemble yung ating notepad. Ngayon, naglagay lang ako ng X kasi nalilito ako. So, nilalagyan ko ng X para reference ko na doon ko ididikit itong ating chipboard. So, same lang din. Lagay mo lang din siya sa gitna. And then, maglagay ka lang ng reference kung saan mo didikit yung ating chipboard. Ganyan lang siya. Tapos, assemble lang natin siya. Ayan. Ayan, nagawa na natin yung pinaka-cover. Ito naman yung inside pages natin. Ayan. So, gamitin natin ito para punch natin ng isang hole puncher. Tapos, pero I need a reference lang. So, lalagyan ko lang to ng reference guide para alam ko lang din kung saan itatapat yung hole natin. So, meron akong kinat dito na na sticker. Yan, nalagay na natin. Ngayon, ipapunch natin. Single punch lang to. Super convenient nitong gawin. Kahit yung chipboard, nabubutas siya. Isa lang isang punch lang, tapos butas mo na lahat. Pati yung chipboard natin. Yan. There. So, na-hole punch na natin siya. Diba? Sobrang bilis lang. Ang dali lang. Tapos, ngayon, lalagyan natin siya ng Chicago screw. So, I have here yung ating Chicago screw. As in, parang screw talaga yan. Lalagay lang natin dito. And there! Tapos na siya, diba? Ang ganda niya. Ayan. So ngayon, ibabalot lang natin to ng shrink wrap. Papakita ko lang sa inyo how it works at paano ginagawa ko. So yung shrink wrap, para lang din siyang plastic. Tapos mas manipis siya actually sa plastic. Yan. Tapos, medyo malaki nga yung nabili ko. Pero ito yung ilalagay natin dito. Ginagawa ko dahil medyo mahaba siya. Gugupitin ko lang siya para mas madali siyang i-wrap. Tabi lang natin yan kasi sayang naman. Baka pwede pa natin siyang magamit somewhere. Yan. Okay. Seal muna natin siya dito sa pinaka-back using ito. Dahan-dahan lang kasi mainit to. So, may tendency na mabutas yung ating shrink wrap. Yan. Okay. Here naman.
Here you go. Yan. Narap na natin siya. So, pwede nating lagyan to ng QR code or kaya ng sticker ng ating mga shop. So, there. So, time check, it's 9:30 p.m. And ito na ang sitwasyon dito sa HQ. So, yan yung table ko. May mga kinakat pa ako dito ng mga chipboard. And then, so, kalat na. Sobrang kalat na dito. Pinatong-patong ko na lang yung mga ibang mga kailangan patong-patong dyan. Tapos ito na yung natapos ko. Yay! So, mga nasa 25 pieces na yan. I think, kailangan ko pa ay 15 pieces. Tapos, gagawin ko naman yung next order ko. Hi everyone! So, it's, I think, day 3 na ng pagtatapos ko ng order na to. Pero, hopefully, matapos ko na siya ngayon. I think, nakaka-25 pieces na ako. Or 20. Yeah, 25. Tapos, 10 more to go. Matatapos ko na rin siya. Masisimulan ko na yung another order ko, which is yung keychain lace. Kahapon or kagabi, nag-cut na ako ng mga chipboard. Para ngayon, dire-diretso na lang yung pag-assemble ko nitong ating notepad. So, tapusin ko lang yung orders na to. So, I'm done na with the 35 pieces na desk planner. Ngayon ay isi-shrink wrap ko na siya. So, inisa-isa ko na silang lagay dito sa shrink wrap na binili ko. Ito to. Yan. So, para tong plastic, ipapasok mo lang siya, insert mo lang, tapos gagamit ka ng heat gun para marap talaga yung project mo. Pero ginugupit ko lang kasi medyo mahaba yung excess niya. So, gugupitin ko lang yan para mas madali na siyang ma-wrap. So, yan yung gagawin ko ngayon. So ngayon, nag-shrink wrap na ako. So gumamit ako ng plastic na shrink wrap. Tapos gagamit tayo ng heat gun. Pero kailangan maingat na maingat ka kasi wala itong control kung gaano ka-init, hindi tulad ng mga blower, no? Pero ito, sobrang umiinit siya. So, ang tendency talaga, mabubutas. So, meron akong mga nabutas na mga plastic wrap. So, kaya kailangan sobrang careful talaga. So, tapusin ko lang yung pag-wrap para maka-move on na ako sa mga susunod kong orders pa. Hi everyone! So, before ako ulit mag-continue sa mga orders ko, ay mag-unbox lang ako kasi dumating na tong mga parcels na to. Itong mga to ay panregalo ko actually to this Christmas. Silipin na natin bago pa talaga abutan ito ng Pasko na hindi ko pa talaga sila nabalot or nagawa. Kaya naman, i-unbox na natin sila. So, ayan, bumuli ako nito mga to. Ito ay passport holder. Tapos dahil meron akong bagong tool ngayon dito sa HQ, merong binili sa akin si Rob na hot foil stamping machine. So, lalagyan natin yan or personalize natin itong mga to. So, yan yung panregalo natin para naman masubukan natin yung machine kung talagang kaya niya na mag-mass produce kasi marami talaga kaming niliregaluhan. Tuwing Pasko, parang nasa 60 plus. Well, siguro ngayon mas marami na kasi syempre nag-aanak yung mga pinsa namin, mga ganyan. So,
Ito din. Ito naman ay mga wallets na ipa-personalize ko din. So, ito yung example natin. Yan! Ang cute nito. Lalo pag meron ng pangalan. Yan siya. Diba? Ang ganda. So, pa-personalize natin. Para din magka-sample na rin tayo para sa Pressed and Pretty naman. So, yun yung business na pinipursu namin at binibuild ni Zoe. So, sana matapos ko talaga tong mga to. Yung iba, wait lang, hold on. Hindi ko na maalala kung ano ba yung mga pinagbibili ko. Pero I think same lang din siya. Tas iba-ibang color lang. Yes. Mga wallets din ito. Yan, ang dami. Dahil nga madami kaming niririgaluhan tuwing Pasko. Dami kong pinagbibili na mga wallets. Same din yan. Ang dami. Ito naman, ibang klase naman to. Passport holder din ito. Pero, I'll show you. Ito, nung nakita ko to, talagang binili ko na. Kasi, nasusuotan din siya dito ng yung boarding pass natin. Tapos, dito yung sa loob nito, dyan mo ilalagay ngayon yung passport mo. Diba? Ang cute. Pa-personalize ko din itong mga to. Yan, ang dami. Look! Ang dami ko din tatrabahuhin. Dami kong lalagyan ng pangalan, ipa-personalize. Pero, yung gagawin ko today ay para dun sa Christmas party namin mamaya. So, ipa-personalize ko na yung kanila. Plus, eto pa pala, meron pa pala akong i-unbox here. Wait, hold on. Taran! Ayan. Meron pa palang malaki dito, tapos meron pa akong naiwan dito na i-unbox. Ito naman ay, ayan. So, ito ay car accessory. Ito yung sinasabit dun sa taas sa driver seat. Para dito naka-organize lahat ng mga resibo, yan, hindi nawawala. Tapos, pwede din maglagay ng cards dito. So, nakaganyan yan. Tapos, nakikita mo kung ano yung mga kailangan mo. So, personalize na din natin ito. May lagayan pa to ng ballpen, o, diba? Para hindi mawawala talaga yung ballpen natin pag nasa kotse, pag kinailangan natin. So, pangapanregalo din ito. Tapos, itong malaking box na to ay para naman ito sa GH team. Pag nakita naman na nila tong video na to ay tapos na yung Christmas party namin. Kaya, open na natin siya. Buksan na natin siya. Save natin yung ibang bubble wrap na walang laman. Yay! So, ito yung binili ko. O, diba? So, footstool ito. Na sobrang helpful para sa team kasi lahat kami ay working kami ng online lang. So, laging kaming nasa bahay. Siyempre, dahil laging kaharap namin computer, kailangan namin ng footstool para na-exercise sa mga paa namin. So, yan yung binili ko para sa team na Graceful Homeschooling. Hopefully, magustuhan nila yan at makatulong sa kanila, lalo na kung matagal na talaga silang nakaupo sa computer, di ba? So, yan na yung mga i-unbox natin today. Ang dami kong gagawin. So, I'm about to start na yung ating keychain lace or lace keychain. Gamit lang ako nito para makat yung ating lace ng mabilis. Napakita ko na to sa inyo. Pero, be careful lang. Mainit kasi talaga to. Tapos, kailangan natin na maglagay din ng face mask habang habang nagkakat ng lace kasi medyo yung amoy na parang sunog kasi parang sinusunog talaga niya literally. Tapos para at least hindi na tayo magsusunog ng gilid, pagka kinat natin siya, parang may effect na siya na nasunog siya. So, yan, 70 pieces na keychain lace ang gagawin natin. Na-print na ako. Nakapag-print na ako ng sa sublimation paper. Tapos, heat press. Si Zoe naman ang nag-heat press. Tsaka yung naglalagay dito sa papel ng mga lace para ako lang yung nagkakat. Ganyan kahaba ito. Tapos, meron ako ditong ganito na binili na naka-roll talaga para mas matipid tayo. So, yan. Hanap lang ako ng aking face mask para mapag-start na ako na magkapag-cut ng mga lace.
Hi everyone! So, it's December 19 and it's already 1 o'clock in the afternoon. So, ito na ngayon ang tinatapos ko, yung mga keychain lace. So, nakapag-print na kami ni Zoe nitong mga lace na to. Yan. So, ito ay for Pharma 1. Nag-print kami for the longest branch. Tapos, meron din kaming print dito na for Alido branch naman. So, yan. Kung nangangailangan kayo ng mga gamot talaga na sure kayo na hindi kayo mapapahamak. Ayan. Hanapin nyo lang yung Pharma 1 sa ating Facebook page. So, yan. Tinatapos namin. Maglalagay na lang ako ng ganitong lace. I mean, ng keychain. Ito, yung keychain fob para tapos ibabalot pa yan kasi si Zoe naman yung nagbabalot niyan. Anyway, meron ako palang baga dito machine. And ito yung ating hot foiling stamping machine. So, dun sa mga nagtatanong kung ano yung hot foiling stamping machine ko, ito yung ginagamit ko talaga. So, yan. Lalagay ko na lang yung link niyan dyan sa description ng ating video. Minsan kailangan ko pa din i-trim ito dahil hindi pantay yung pagkakakat ko. Kaya, iti-trim down ko muna sila bago ako mag-start na lagay ng key fob. So, gumagamit ako nitong plier na to. So, itong plier na to, kasama na din yan pag bumili ka nung key fob na to. Tatapusin ko lang muna ito. I think I'm done. Pero tomorrow is my birthday. At magkakaroon ng sale sa ating community sa Graceful Homeschooling Plus. So ito yung tinatawag nating 42, the 42 collection. Because I'm gonna turn 42 na tomorrow. Kaya yun, meron akong parang kinurate na mga commercial licenses. So, ito yung mga journals and mga planners at raw illustrations na ako mismo yung gumawa. Mga raw illustrations, notebook cover arts, yung mga flashcards, activity books na ginawa ko. So, kinrate ko tong mga to para mag-come up tayo dun sa The 42 Collection. And I'm so excited to release that tomorrow. Ayan, wala ako tomorrow kasi attend naman kami ng wedding ni Rob. Kaya, pre-prepare ko na yan ngayon pa lang. So, mag-trim down lang ako nung mga hindi pa ayos. Pero yung mga ayos, okay na to. Good to go na to. So, mag-kikifab lace na din ako. So, i-corner punch ko lang to. Yan. Kahit ganito kalakapal yan, kayang-kaya yan ng ating heavy duty na corner rounder. Ito yung ating heavy duty na corner rounder. I'll show you kung gaano kalakas ito. Talaga, kahit sa mga makakapal na project, kayang-kaya nito. So, so, the corner round na natin yan. And so, para medyo matapos na at mag-proceed na tayo, gagawin ko lang ay papunch ko lang nito. Tawag dito jewelry tag puncher. So, yan yung magiging itsura niyan. So, para lang naka-hold itong ating, yan,
doon sa ating backing. So, madali lang naman siya. Igigitna mo lang yan. Tapos, ipapunch natin. Ganyan lang siya. And then, ayan na siya. So, tapusin ko lang itong mag-punch para mabalot na namin ito. Para ma-deliver na natin. Itong mga keychain na to, lace keychain, medyo na-delay na nga yung pag-deliver nito dahil inuna muna natin yung 30 pieces na desk sa calendar. So,